Siyempre, since medyo malaki yung binayaran ko para lang hindi makulong yung father ko, like, kumayod ako, tinanggap ko lahat ng brands. Everyday, gagawa ko ng script, mag-e-edit ako, mag-shoot ako. Tapos sobrang busy ko that time na nagme-message sila papa sa akin kasi monthly sila nagme-message na saan yung pera, ganyan. Tapos, hindi ako nakapag-reply. Doon ko unang natanggap yung unang message ng papa ko sa akin na grabe ka magpasarap dyan sa buhay mo dyan. Kaya mong makita yung parents mo na naghihirap. Pero sige lang, gusto ko malaman mo na mabubuhay kami kahit wala ka. Sobrang sakit sa akin nun kasi ginawa ko doon para sa kanila. Hindi ako humihingi ng mga bagay sa kanila. Ako yung bigay ng bigay. Natatakot nga ako tawagin sarili kong breadwinner. Kasi si Papa, sinabi niya sa akin, huwag mo naman i-take credit lahat kasi nagwo-work ka. Gets ko naman yun, kaya hindi ko tinatawag sarili ko na breadwinner. Every month, nag-message siya sa akin na, hello, John, kamusta? Tapos, magre-reply ako. Tapos, yung afternoon always na nanghihingi. Never ako na-chatan ng kamusta lang. Never in my life naging close to me. Never in my life nakapagsabi ako ng I love you sa kanya. Never in my life sinabihan niya ako ng I love you. Na sobrang saya ko na anak kita. Wala ako narinig na ganun. Kaya, ayun, gusto ko talaga na sumali dito kasi hindi lang dream ko sa sarili ko na gusto kong maging kauna-una ang LGBT representation sa Big Four. Pero talaga mostly para talaga sa pamilya ko. Gusto kong malaman nila na sobrang mahal na mahal ko sila. Na sobrang mahal kita pa. I'm doing everything for you. Kahit wala man tong PBB or meron, gusto ko lang no, magiging okay kami ng papa ko kasi parang buong buhay ko to binibit-bit na.